Hindi naman ako fan ng Golden State Warriors, pero ako lang ba ang parang naiirita sa kawalan nila ng galaw ngayong off-season? Hindi kasi sila nakapasok sa playoffs last season, so nag-expect lang ako na isa sila sa mga dapat agresibo sa trades at free agency. Hindi ko alam kung iniisip ba nila na mula sa hindi pagpasok sa top 8 sa West last season ay kaya nila mag-champion with the same lineup sa sunod na taon na walang babaguhin. Yung ganyang run it back mentality, bagay yan sa defending champions. Pero sa Warriors, yung play-in tournament nga, hindi nila nalusutan. Kaya nakakapagtaka talaga. Masyado sila nag-focus kay LeBron. Ito opinion ko lang, pero baka kung nauna muna silang mag-upgrade ng roster bago nila niligawan si LeBron, baka mas naging attractive silang destination. Kaso yan, tapos na nga ang pangarap nila na pagsamahin sina Stephen Curry at LeBron James. Matagal itong pinangarap ng Warriors owner na si Joe Lacob. Sinubukan nila noong 2024 trade deadline at ngayong offseason, ginawa na naman nila ang lahat para makuha si LeBron. Pero sa huli, pinili pa rin ni LeBron ang Philadelphia 76ers. Kaya ang tanong ngayon, ano na ang susunod na hakbang ng Golden State Warriors? Ayon sa Clutch Points, hindi lang si LeBron ang hinabol ng Warriors ngayong off-season. Sinubukan din nilang alamin ang availability ni na Anthony Davis at Jaylen Brown. May paniniwala pa nga ang Warriors na kapag nakuha nila si Anthony Davis, baka magbago ang isip ni LeBron at piliin ang Golden State. Pero hindi yun ang nangyari. Humingi daw ang Washington Wizards ng napakataas na kapalit para kay Anthony Davis, kaya agad ding natigil ang usapan. Samantalang ang Boston Celtics naman, hindi man lang naging interesado na pakinggan ang anumang offer ng Warriors para kay Jaylen Brown. Ibig sabihin, kahit tanda ang Warriors na isama si Jimmy Butler at mga future draft picks, wala pa rin naging kasunduan. So, bakit nga ba hindi pinili ni LeBron ang Warriors? Hindi naman daw dahil ayaw ni LeBron kina Steph at Draymond Green. In fact, nagkaroon pa sila ng usapan tungkol sa posibilidad na magsama-sama. Pero ayon sa mga source, mas nakita ni LeBron ang mas malaking tsansang manalo agad sa Philadelphia. Kung ikukumpara kasi ang roster ng Warriors at Sixers, mas kompleto ang Philadelphia. May Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey at rookie na si VJ Edgecombe. Samantalang sa Warriors, si Stephen Curry lang ang itinuturing na consistent at proven scorer. Malaki rin ang naging concern sa health ni Jimmy Butler na inaasahang makakamiss ng ilang laro sa simula ng season o baka nga halos buong season pa ulit. Kaya para kay LeBron, mas malinaw ang championship window sa Sixers kaysa sa Golden State. Kaya ano na nga bang plano ng Warriors ngayon? Ang hirap nga nilang i-content kasi walang galawan. Pero dahil ngayong wala na si LeBron, mukhang wala nang inaasahang blockbuster move ang Warriors at most likely, mas tututok sila sa continuity ng roster. Naibalik na nila sina Kristaps Porzingis at Al Horford. Inaasahan ding babalik si Draymond Green na nag-opt-out lang noon para bigyan ng salary flexibility ang Warriors habang hinahabol nila sila LeBron at Anthony Davis. Pero sana nga bumalik pa siya. Remember, opt-out yan. So parang free agent din yan. Pag sinaltik yan, pwede niyang sundan yung best friend niya sa Philadelphia. May ilang notable names pa naman sa free agency na pwede nilang maidagdag sa roster. Target nila dati si Mario Hezonja, kaso wala na. Naunahan na sila ng Cleveland Cavaliers. Isa rin sa mga pinag-uusapan ay si DeMar DeRozan. Nagkaroon na rin ng pag-uusap ang dalawang kampo matapos siyang ma-release ng Sacramento Kings. Pero ayon sa mga source, maliit ang tsansa dahil marami ring ibang team ang interesado kay DeRozan at hindi rin siya inaasahang tatanggap ng minimum contract. Habang tuluyan na rin umatras ang Warriors sa ideya na kunin si Michael Porter Jr. na dati nilang pinag-iinteresan bago ang trade deadline. So, paano na? Run it back na nga lang ba? Si Tepong tuloy, napaaray mo. Pero kasi based sa mga galawan ng team, parang papunta na silang rebuild. Dahil plano daw ng team na kesa isugal ang lahat para sa isang superstar, mukhang mas gusto na nilang palaguin ang kanilang mga batang manlalaro. Plano ng Warriors na bigyan si Podziemski ng contract extension ngayong off-season bilang isa sa mga magiging pundasyon ng franchise. Malaki rin ang tiwala nila sa rookie na si Axel Landerberg na based sa mga reports ay nakikita nilang isa sa magiging core players ng koponan sa hinaharap. Ngayon ang tanong, kung nakafocus na pala ang franchise sa future, ano pang ginagawa ni Steph sa team? Kasi para sa akin lang naman, kung mali, edi mali. Kung talagang future na ang priority ng Warriors, hindi ba mas logical na i-maximize nila ang trade value ni Stephen Curry habang mataas pa to? Ang pag-trade kay Steph ay mas makakapagbigay pa sa kanila ng madaming draft assets at masasagip pa nila ang mga huling taon ni Steph sa kanyang karir.
So, parang si Steph Curry ang pinaka-apektado. Hindi dahil gusto kong umalis si Steph sa team. Kabaliktaran pa nga eh. Kasi kung gusto niya pang lumaban para sa championship, baka mas magkaroon lang siya ng pagkakataon sa ibang contender kaysa sa isang team na unti-unti nang nag-iisip ng future. Dahil obvious naman na tulad ni LeBron, gusto pa din ni Steph ang mag-compete para sa championship. Kaso yan nga, mukhang hindi na sila pareho ng Warriors management ng goal o plano. Isa pa sa nakikita ko, low-key na nagre-rebuild ang Warriors pero ayaw nila maging katulad ng ibang rebuilding teams na walang nanonood, puro patalo, tankings, mababa ang viewership, ticket sales at merchandise sales. In short, gusto nila i-keep yung value ng team habang nagbe-build para sa future. Makes sense kasi si LeBron ang ultimate target nila. Si LeBron, turning 42 na yon. Hindi na siya yung dating player na halos 80% madadala kanyang sa finals. Oo, scary ang LeBron at Curry duo. Noon. Pero ngayon, hindi na ako sure. Hindi ko sinasabing hindi. Hindi lang ako sure kasi 38 na si Steph, 42 na si LeBron bago matapos ang taon. Tapos versus kompletong team ng OKC Thunder, San Antonio Spurs, Denver Nuggets o New York Knicks. Kung championship-wise, kung 2021 o kahit 2022 version, ibang usapan siguro. Pero ngayong pareho na silang nasa dulo ng karir nila, hindi na ako sigurado kung sapat ba yon para talunin ang mga batang powerhouse teams. Pero kung sa business side, oo naman, doon sure panalo ang Warriors. Ticket sales pa lang, sama mo pa yung TV ratings, madaming papaldo for sure. At baka ito talaga ang dilema ng Warriors ngayon. Gusto mag-rebuild pero ayaw mag-start sa bottom o dumaan sa usual process. Ang problema, baka sa kakahanap nila ng balanse, wala silang makuha sa dalawa. But again, opinion ko lang naman yan. Pero gusto ko din madinig ang opinion mo. Ano sa tingin mo ang pinaplano ng Warriors sa team? Okay, Steph, comment ka naman sa baba. Paki-like and share naman ang video. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.